scene mo? First love scene. At least TV, hindi pelikula. Hindi pelikula, hindi yung... Kasi kung hindi, carry ko din naman. Pero ito kasi TV, so... Nagulat lang ako na ganun pala. Hindi pala, dapat wala talagang inhibition. Hubad kasi kung hubad. Tas, pero nang in-offer sa'yo, alam mo agad na may love scene. Ang sinabi na lang, sa'yo. Ang sinabi lang po, akala ko po joke. Akala ko joke. Nung sinabi po nung nag-storycon kami na ang sabi lang po, maganda yung role kasi ako yung best friend ni Michelle, which is si Andrea, tapos si Lian, si Hannah. Tapos parang nung unti-unti na pinapakilala yung characters, kasi diba parang 3 different love, lies, betrayal, ganun-ganon. So bawat angle, may kanya-kanyang parang may twist. So nagulat po ako, akala namin ni Kimson at first, joke lang na si Kimson is papatol sa Becky kasi from a rich chinito guy, hunky guy na naghira, parang something like ganon. Tapos, tawa kami ng tawa. Tapos, nung nagbasa na ako ng script, meron niya. So, may detalye. Meron niya. Anong nakalagay na details sa script? Nakahubad sa bahay after session. Tapos, nagbabayad. Binabayaran ko siya. Wala namang details na hinalikan mo siya buong katawan. Hindi na... Parang ano na siya, yung nag-shoot kami, si Derek na yung nagsasabi, titigan yung ganito, lapit yung mga mata, laruin na parang... Tapos si Kimson yung may sinabi na parang i-feel mo na, kunyari, nilalabasan, parang ganon. May video ako actually, pero abangan natin para... Pero feeling ko naman, kasi syempre adult TV siya, hindi naman siya totally yung paglalapatin yung mga something. Kasi baka ma-MTRCB. Kasi hindi pa naman ganun katanggap na talagang wild na BL, diba? Hindi naman kami BL dito. Actually. Ganun po. Tapos natawa kami nung sinushoot kasi magbarkada naman po kami. Talaga ni Kimson? In real life? Opo. Okay. So, mabilis. Para kinunan ng madaling araw. Take one lang kami. Nag-change lang ng angle kasi wala na eh. Pag nasa shoot ka na, anong suot sasabihin ng wardrobe? Towel lang. So ikaw nakatowel ka rin? Naglagay, hindi naman plaster, pero naglagay lang nung inner na hanggang parang bathing suit. Talaga? Tapos pinahubad na po yun dito sa top para takpan lang. Si Kimson, lumaban naman siya hanggang isa na lang yung suot niya. Brief lang? Boxer? Boxers. Pero hindi mo ba pinagpantasyan si Kimson ever in the history of your... Honestly speaking, dahil nga po magbarkada kami, after naming i-shoot yun, ang nasabi ko sa kasama ko nung pauwi na nag-drive ako, sabi ko, ganun pala nung pagbarkada, parang hindi ka makakaramdam ng init ng katawan at ng area. Kasi parang hindi mo inisip at first na gwapo naman siya, ang kinis, ang ganda ng pangangatawan. So parang nag-shoot kami. Doon ko, dati kasi diba pag nagtatanong ako, nakaramdam ka ba ng init sa mga ganong, isa yung hubad-hubaran. Kasi diba pag nanonood ka parang very magical na shit, nag-ano sila, ganyan-ganyan. Pag sa totoong buhay pala, hindi mo pala siya, hindi ka makakaramdam ng taas ng libido. Talaga? Para talaga ang focus mo. Dahil may camera nga kasi. Ganun nga ata. Though binawasan naman yung tao, like si Derek, AD, tas cameraman at may assistant, ganun, tas bawas lahat. Pero yung pala, hindi mo mafe-feel na magkaroon ka ng pagtaas ng libido. Wala pala talaga. So, baka siguro dahil hindi naman kami nagpapping-pamping, yung gano'n. Pero kung yayayain ka niya, wala kang ano? Hindi mangyayari kasi sobrang magbarkada talaga kami. As in, nung in-offer nga tong serye po, nung StoryCon, walang idea ang mga taga-GMA that we're friends. So, nag-chat na kami habang nasa Singapore siya that time. Tapos, parang niloloko ko sila, direct, uunahin ba natin ng love scene, ganyan-ganyan. Tapos parang, kaya mo ba, ganyan-ganyan, baka may mahiya ka, gano'n-gano'n. Tapos sabi ko, sa isip ko, hindi nyo lang alam, halos sa bahay ko yan minsan nagsistay. Pinupuntahan ako niyan sa Cavite. Parang mag-jowa kayo? Hindi po. Though siya yung isa sa mga unang guys na pumunta ng Cavite na napakilala ko sa nanay ko, sa tatay ko. Parang may relasyon kayo, guys? Hindi, wala. Ini-adjust mo lang ako. Kasi ang isda ng huli sa bibig? Hindi po, kasi nga, naging sobrang magbarkada kami. Lalo na nag-start yan nung pandemic.
Okay. Bago pa po siya mag-artista, nasa ABS pa siya, sinusuport-support ko na po siya to, pinopost-post ko na siya sa social media. Hindi financially Hindi financially, mapera naman yan eh. Chinese naman siya. So, marami naman siyang anda. Oo. Pero pagdating sa mga ganun libre-libre yan, ano kami, give and take. Minsan siya, equal oo, sweet yan. Dinadala niya ako ng pagkain niya. Pagdating niya from Singapore, naghatid ng food sa bahay. Paano nag-start ang friendship na yan? Ang ganun-ganun na lang. Tapos umabot na sa bahay nyo. Nung pandemic po, nung bawal lumabas. Tapos, kasi pag sinabing lumabas, hindi nung bawal lumabas po, ito doon, parang ang eksena, naglaro kami ng ML. ML, hindi ML, messenger. Hindi messenger. Nag-ML kami, tapos naka-zoom kami. Na-introduce niya ako sa mga pinsan niya na Chinese, mga barkada ng Chinese. Tapos ako naman, ang mga kasama ko, mga taga-ABS na artist din, nag-ML kami. Tapos ninap kami ng madaling araw, umaga. Siyempre, nung medyo lumuwag na po yung yung MECQ, ACQ, mga ganun. Pwede nang lumabas kahit pa. Nakita-kita na po kami, tapos nagsaswab-swab na po kami. Tapos hindi na kami napaghiwalay. Actually, kung hindi na po kami busy, almost every day, dinadalaw ko siya sa taping, dadalaw niya ako sa taping, gano'n. Sobrang barkada po kasi. Siya nang bang showbiz na kaibigan mo? Marami po eh. Pero siya lang nakarating sa bahay. Marami na rin nakapunta, pero mga babae. Lalaki. Parang siya pala. Special talaga, nagdududa. Nagulat po ako kasi nung pumunta po yan sa bahay namin, walang pa-abiso. Parang sinurprise ka lang. Opo, birthday ng papa ko yun. Tapos pumunta po sila nung pinsan niya. Yun. Pati pag Christmas, gano'n pupunta. So dun siya sa salon mo nagpapagupit? Opo, dun siya nagpapaayos lagi. Hindi naman siya endorser? Parang hindi ko naman sila kinonsider yung mga artist na endorser. Parang open lang siya sa lahat ng kaibigan ko. Tapos, tulong sila, promote. Wala kaming contract. Nakailang jowang artista ka na? Wala pa po. Chay, hindi totoo. Wala pa po. Talaga, nakailang jowa ka na? Mga 4, 5. Ang showbiz. Opo. Hindi ka marunong magsinungaling dahil. Hindi ka, nararamdaman ko. May isa, pero... artista? Isa po. Pero yun lang. Tumagal ba yan? Sakto lang po, kasi parang... Naghiwalay na? Wala na. Matagal na? Sasakyan ko na po Junior Orange. Plate number DAC 9365. Parang... Pinapaayos daw po yung parking. Oo, parang... Hindi, gano'n lang katagal? Umabot ang relasyon? Hindi po kasi makalabas yung sasakyan. 1 year. Something. 1 year na? Plate number Tapos, DAC 9365. sino nang umayaw? Ako ata. Thank you po. Ba't ata? Ikaw na yung umayaw? Dahil Bakit? nadidistract ako kay kuya. Oo. Bakit ka umayaw? Hindi po yung kwento po nun. Wait lang, atin yun eh. Bumaba ka na. Tapos, Sunod sabihin na mo siya. wala kasing driver. Baka pwede nilang iurong na muna. Go. Bakit ka umayaw? Ano po yun? Parang bago pa po kami parehas mag-showbiz. Magkakilala na kami. Okay. Tapos, nung pumasok po, parang mas nag-continuous lang, gano'n. Pero, feeling po namin mas we're better off as friends. Parang, So pag nagkikita kayo ngayon, ano lang po, casual lang. Parang kaibigan talaga. hindi naman traumatic ang talaga. Hindi po, okay. Pero ikaw ba yung tipo, marami kasi tayong kakilalang gay sa showbiz na, let's face it, nagpapalit-palit. Tumitikim ng iba't ibang artistang lalaki. Grabe. Ako hindi po naman ganon. Para, Hindi ka pa umaabot sa ganon? kasi parang nagsimula na they treated me as Mama Jai. Okay. So parang, tsaka hindi feeling ko po natakot din po ako na gamitin yung, kung hindi po siguro ako artista or wala ako sa industry, pwede naman talaga. Kasi parang feeling Hindi, ko, mas more na artista ka at nasa industry ka. hindi po eh. Pero Alam ko po, patago. yes. Totoo po yun. Pero ako po, naisip ko kasi, ayoko po kasi nung ako po yung laging nag-host ng mga ganap, ako laging nagaganto. Tapos parang alam niyo, wala ka nang mukhang maiharap sa kanila kasi pag-uusapan kanila na, ay ano yan, may intention yan, may ganito, may ganyan. Ayoko po. So, prinotek ko po yung ganun ko na pag inside showbiz, wala. Parang takot po ako. Kahit yung mga offer na, Jai, ho ako. Kunyari sa mga influencer, wala. Kaya kahit magtanong sa iba, talagang, kung nakikita man ako na maraming lalaking kasama na mga baguhan, lagi naman tinatanong na, mga baby mo yan, o ganyan. Ako po dead ma lang kasi sa totoo, hindi naman talaga. Kumbaga,
tinutulungan ko pa sila na magkaroon ng exposure, pinapakilala ko sila sa mga managers and everything. Pero ayoko yung isipin nila na ginagamit ko yung kung ano yung meron ako para lang makatikim ng lalaki. Kasi Pero may lumalapit. may mga nababasa sure po naman. ako. May mga nababasa po ako. May lumalapit based on personal experience. May mga nagme-message po talaga, sinasabi, masayin kita. May mga ganun-ganon. Tapos, maraming mahaharot. May mga aspiring na ganon. Pero, sinasabi ko kagad, sorry, hindi ganun eh, hindi ako ganun. Kasi ayoko dumating yung point na marirecord mo ako, masi-screenshot mo yung napag-usapan natin. Takot ako sa... Sira na ang buhay. Opo, sira yung pinundar ko ng bata pa ako na yung dreams ko na mangyari, ganun. Parang mabilis na. Pati yung boses po kasi diba nakilala ko sa FM radio. So pag kunyari may mga ganun eksena, tikom lang yung bibig ko, malayo pag nag-host ako kasi takot po ako dahil nga kahit di mo pangalanan, distinct yung boses ko na si Jai Ho yan. Okay. Basketball player. Meron po. Naging jowa or natikman lang? Nakaharutan po. Nakaharutan. Model. Meron din. Social media influencer. Meron din. Si Christian Martinez ba ay naging jowa mo? Or jowa mo pa rin? Hindi po. Ano mo lang siya? Wala po. Kakilala po. Napanood ko po siya sa Kapuso Mo, Jessica. Talaga ba? Opo. Sige.